Ipinagbabawal na ngayon ang pagbebenta ng MC Catcher bilang bahagi ng kampanya laban sa scam text messages. Kasunod ito ng viral post kung saan isang senior citizen ang natangayan ng kanyang milyong halagang retirement savings matapos mabiktima ng text scam. Ang mga detalye sa report ni Jackie Resho. Bawal na ang pagbebenta ng International Mobile Subscriber Identity o MC Catcher o anumang component sa paggawa nito online. Sa panayam sa MBC Radyo natin kay Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda, sinabi nito na ang sino mang mahuhuling nagbebenta ng MC Catcher ay masasanksyon at irereport sa Department of Trade and Industry at Securities and Exchange Commission. Layo ng hakbang na ito na masugpo ang paglaganap ng pang-i-scam sa ating mga kababayan sa magitan ng mga text messages. Cut-off na kami ng department order, padadala namin sa mga online marketplace, bawal na ibenta yan online. Wow! Pag namin kayo nagbebenta niyan online, isa-sanction namin kayo, isusumbong namin kayo sa DTI at sa SEC. Teka muna, may listing kayong ilalabas sa SEC nung mga bawal na yan? Kasi sabihin nila, hindi naman kasama, wala namang listing eh. Ay hindi, meron. May mga 7 components, hindi ko nababanggitin dito, pero ipapublish namin. Yan yung mga high gain antenna, may mga software na nag-i-spoof. Alam mo, yung technology kasi umusog na eh. So, ang bilis ng, lalo na kung may AI ka pa, kahit sino pwede nang magbuo ng MC Catcher. So, ipagbabawal natin yung mga components na yon. Ayon kay Secretary Aguda, ang MC Catcher ay nagagamit sa pangahak ng isang cellphone gaya ng nangyari sa isang senior citizen na nalimas ang kanyang mahigit 1 milyong pisong halaga ng retirement savings. Ito ay dahil sa isang text na nagpapanggap na mula umano sa isang ahensya ng gobyerno na nagpapa-update lamang ng kanilang app sa pamamagitan ng sinend na link. Paliwanag naman ni Secretary Aguda, maaari pang mahabol ang perang na-scam sa iyo kapag agaran itong ma-report sa loob ng 24 oras. Isumbong lamang ito sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC hotline na 1326 para agarang ma-actionan ito ng ahensya. Ang critical is the 24 hours. Kapag na-scam ka at na-report mo sa amin sa bangko within 24 hours, mahahabol namin yung pera. Pag lumagpas ng 24 hours, ang hirap naglilipat-lipat. Kaya speed is kakampi po natin. Kung meron po kayong naging problema, i-report nyo po kaagad 1326. 1326. Itawag 1326. Okay. Oo. Yan po ang hotline ng CICC. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resho ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.